We freed the timeline. We found him. Beyond the storm. A citadel at the end of time. He's terrifying. Hello guys, welcome back to M-Stream. Ating isa-isahin ang iba't ibang Easter eggs at natatagong detalye na nalagpasan mo sa Loki Season 2, Episode 1. Before we begin, you can comment down below to join in my custom shoutout. Sa mga hindi na naaalala kung anong nangyari sa katapusan ng Loki Season 1, magkakaroon tayo ng konting recap. Sa Loki Season 1, doon muling ninakaw ni Loki ang Tesseract noong nangyari ang Avengers Endgame. Inaresto siya ng ilang time cops na mula sa TVA or Time Variance Authority. Trabaho ng TVA na bantayan ang sagradong timeline. Ginagawa nila ito upang maiwasan ang pagsasanga ng mga ito. Naging kaibigan siya ni Mobius upang hanapin ang babaeng version ni Loki na si Sylvie. Pero kinalaunan, nagkampihan din sila at nalaman nilang puro kasinungalingan lamang ang nasa ilalim ng TVA at ang lahat ng nagtatrabaho doon ay mga tinatawag na variant at binura lamang ang kanilang memorya. Erase her memories. Are you sure? Erase all their memories. Nagkaibigan si Loki at Sylvie at doon nila nakilala ang taong nasa likod ng TVA na si He Who Remains na isang variant ni Kang the Conqueror. Si Kang the Conqueror, yung nakita natin sa pelikulang Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Pero si He Who Remains ay siyang naggawa ng sagradong timeline para maiwasan ang pagkakaroon ng variants tulad ni Kang. Kung wala siya, magkakaroon ng multiversal war. Pero pinatay pa rin siya ni Sylvie. Kaya nabuo ang multiverse na minsan na nating nakita sa Doctor Strange in the Multiverse of Madness at What If. At Spider-Man, No Way Home at Quantumania. Matapos nito, nagbalik si Loki sa TVA pero hindi siya naaalala nila B-15 at Mobius. Ang huling shot ni Loki sa Season 1 ay sa statwa ni Kang the Conqueror. At ang Loki Season 2 ay dito nagsimula. Sinundan ito ng habulan at nagbabalik din si Casey. Mapapansin natin si Loki ay nagta-time slip. Ano nga ba ang time slip? Sa loob ng TVA, ang time travel ay halos imposibleng mangyari dahil ang TVA ay matatagpuan sa labas ng time and space. Yung mga tao nasa loob ng TVA, akala nila nangyayari lang ang lahat sa isang linya lamang. Pero ang totoo ay ginawa ito ni He Who Remains. Kaya mayroon itong simula, gitna at katapusan. Si He Who Remains ay mayroong tempad. Ito yung ginagamit ng TVA upang makalabas-pasok sa lahat ng pagitan ng oras. Yung gamit ni He Who Remains ay ang pinaka-master tempad, kung saan kaya niyang makalabas-pasok ng nakaraan at tinaharap. Matapos itong gamitin ni Sylvie kay Loki, maaring aksidenteng nahawa kay Loki ang kapangyarihang ito, ang makalabas-pasok ng nakaraan at hinaharap. Pero para ito'y mangyari, kailangan munang may magkalat na Loki sa iba't ibang timeline gaya ng nangyari kay Kang sa katapusan ng pelikulang Quantumania. Sa madaling salita, i-imagine yung si Loki ay isang karayom na napakarami at kinalat sa talahiban. At ang talahiban na yun, ang sanga ng multiverse. Yung device na ginamit nila dito ay siyang sagot upang makuha lahat ng Loki sa multiverse para siya ay maging isa muli. Madidinig natin ang huling usapan ni He Who Remains at Rebona Renslayer. Rebona Renslayer, you are quite a marvel for all time. Always. At ito mismo ang naging motto ng TVA. Maya-maya, napasok si Loki sa isang room malaman ng ilang mukha ng mga variants ni Kang the Conqueror na tinatawag na Council of Kangs. Kung hindi man ito malinaw sa inyo, si He Who Remains at ang ilan niyang variants o katulad ay bumuo ng samahan para proteksyonan ng multiverse, pero kinaluunan ang iba niyang variants ay naging masama. Ang Council of Kangs na minsan na nating nakita sa post-credit scene ng Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Sinabi ni He Who Remains na ang TVA ay siyang ginagamit ng Council upang kontrolin ang timeline ng multiverse. Kinalaunan,
Kinalaban ni He Who Remains ang Council of Kangs dahil ang ilan nilang gawain ay nakakasira ng multiverse at maaring yung Kang na nakita natin sa Quantum Mania ay isa sa mga masasama. Matapos ang laban, nanalo si He Who Remains at siyang umupo sa TVA at tinago niya ang nangyari sa pamamagitan ng paggawa ng kwento kung sino ang nasa likod ng TVA. Samantala, nagbalik tayo sa TVA kung saan nag-time slip uli si Loki at pinakita niya kung sino ang nasa likod ng pader ng TVA. At sa oras na ito, kilala na siya muli ni na Mobius. May kilala natin dito si Ouroboros o OB for short. Ang hinihinging gamit nila kay OB ay tinatawag na Temporal Aura Extractor. May kita natin dito ang tinatawag na Temporal Loom. Ito yung gamit upang pag-isahin ang lahat ng hiwa-hiwalay na sanga ng multiverse upang maging isa. Pakinggan natin ito. Have you heard about how if you fall into a black hole, you turn into spaghetti? Sinasabi niya ang pagkakaroon ng iba't ibang Loki sa iba't ibang timeline ay para kang pumapasok sa isang black hole. At sa Loki Season 1, napansin natin doon ang bawat sacred timeline ay nasa loob ng isang black hole. Spaghettification na nangyari kay Scott Lang at Victor Timely. May kita natin si General Dux na inahanda ang ilang kasamahan upang burahin ang ilang timeline para huliin si Sylvie. Nag-time slip si Loki sa hinaharap kung saan tinatrabaho na ni Obi at Mobius ang plano nila. At heto naman si Loki na naghahanap ng pruning device. Samantala, sa post-credit scene sa taong 1982 sa Broxton, Oklahoma, naroroon pala si Sylvie. Ito yung oras matapos niyang patayin si He Who Remains. At dahil tila na-satisfy na si Sylvie, gusto naman niyang maranasan ang ilang gawain na hindi niya nagawa noon. At yan ang ilan sa mga nakita at nahinuwa ko sa episode na ito. Susunod ng Loki Season 2 Episode 2. Dito lang yan sa M-Stream. I'll see you around. That's who built this place. That's who stole the Orions. That's who's coming back.